hearts and minds as we listen to God's word. And I advise you to please restrain yourselves from standing up or from going outside unless it's important po or emergency. Now, tawagin po natin ang ating preacher and the advisor of the Sargent Juniors, Preacher Andre. I'll give my praise and thanks muna sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. This is our first prayer meeting as a church. And I'm glad to be the first person to wali or to teach, to share devotion. And this coming Sunday, I'll be a speaker also sa evening, pastor, no? Evening ako. Sa Sunday. Worship? Worship. Daming blessing to kasi puro first. Amen. Salamat sa Panginoon. First guest. First. So, yun pala yun. Pero at least, blessing yun. Lahat ng nauna, blessing na. And, unang-una ako nagpapasalamat sa Panginoon, nabigay ko yung tithes ko ng 2 buwan. Amen. Why I'm thanking God? Because I was really tempted to use it in the Philippines. Sa gitna ng aming mga pinagdaanan, I was like, nah, it's not mine. It's not mine. That's God's money. And yung sa dami ba naman talaga kasi ng napaggastusan namin, it was an unforeseen expenses na mga nagastusan namin. Salamat sa Panginoon sa kanyang provision. Ticket pa lamang po, it was 170K. Wala po yun sa plano. Yung 170K na additional na ticket namin, wala po yun sa plano. Pero tapat po ang Diyos, at siya po ay tunay na ang plano niya talaga ay iba sa mga plano natin. It was my longest vacation ever. Actually, nung nakancel ako ng pangalawa, di ko alam kung maging masaya ako. Hindi. Nag-mix emotion kasi wala ako sa anniversary. Tapos si Andre ang kulit. Tito, nasan yung yung ticket mo? Yung PNR number. Kinokontak niya na pala yung China Southern. Ayun, natuloy-tuloy yung flight namin. Give up na ako eh. But Andre, nag-contact pa rin siya eh. Actually, nagsabi na nga ako dun sa mga sa parents ko na, sa mga kapatid ko na hindi nga ako matutuloy. Baka nga hindi nga ako matuloy kasi nga, ayun. In fact, wala namang problema kasi work from home. And this is the bizarre part kasi first day, kami yung last na nag-flight, di ba? 27 to 28, mayroon ng gera. And then, hindi nga alam ng mga office mate ko na nasa bakasyon ako kasi that first Monday agad, work from home na sila lahat. Hanggang ngayon, naka-work from home pa rin sila. So, hindi nga nila alam na nagbakasyon ako. So, talagang, alam mo yun, yung plano ng Diyos, natatawa na lang ako kasi this is not the first time na pina-escape kami ni Lord sa mga ganong pangyayari. Even the Yolanda, naka-escape kami sa Yolanda kasi that time, pinapunta ko sila, Sister Mary Ann sa Manila. Doon sila sa Manila nung nag-Yolanda, nakapag-flight sila. Although may flight na sila pabalik, hindi sila umuwi. Tapos nag-Yolanda. So, mga bagay na masasabi mo talagang buhay ang Diyos. And nakakatuwa kasi although sinabi ni Sister Mera na nag-enjoy sila sa biyahe-biyahe, sila lang yun, ako hindi. Kasi unang-una ako nagdadrive. Sakit kaya sa puwet maghapon mag-drive. Pag-drive ka pa Pampanga papunta sa Tagaytay, tapos balik na naman sa Makati, balik na naman sa, alam mo yun. So, by the way, na coding pa ako, nagbayad ako ng fine, Kasi ito namang nagparenta sa akin, ang kaibigan ni Raymart.
coding pala yun ng Thursday, pinarentahan din sa akin ng Thursday, kahit maghapon sa Makati, coding dun kahit, di ba may coding oras lang. Sa Makati, hindi oras, maghapon, pag coding ka. Ay nahuli ako sa Makati. So, aray ko, buti na lang doon 500. No? Sabi ko, 35 dirhams, sige. Sanay nga ako sa 600 dirhams, that's 10,000 eh. 35 dirhams, sige na lang. Barya lang pala yung fine niyo. Gusto mo, i-coding ko pa ito bukas. Gusto mo. Oh my God. So, salamat sa Panginoon. Actually, di ko na-guess kung ano yung fine ko. Kasi mayroon na kasi sa Pilipinas picture din. Ang nakita ko sa picture, nakafocus yung mga malita namin sa likod. Naku, patay. Sabi, parang ata. Overloading. Nakita yung mga malita. Dala-dala lang namin malita namin kahit saan kayong punta eh. Mayroon day na maghapon talaga nasa sasakyan ako. Butas na yung brief ko eh. Nagbihis ako ng gabi, pagtingin ko sa brief ko, butas na eh. Grabing pagdadrive yung maghapon, So, sabi ko, ang hirap pala trabaho ng mga driver, Maghapon na nagdadrive, kailangan talaga siguro doble-doble yung mga suot nyo, First time ko mag-drive maghapon, so, but really, it was a good experience. Mabisita sila Pastor JJ, mabisita sila Pastor, nag-aabot pa nga kami nila Brother Albert doon. Nag-iisip na ako, nagtataka na nga ako ng bakit kaya halos, bakit nung nag-book ako ng ticket, nung pabalik siya, parang ba, hindi kami tugma. So sabi ko, hindi kayo magsising-abot ni Brother Albert doon. Pero actually, magsising-abot din pala kami. So again, it was God's plan, na kapag meron kaming picture doon kay Pastor Cornelio. And nakakatuwa dun sa kay Pastor JJ, dami siyang kwento sa akin about dun sa history ng church nila. And then may joint fellowship pa kami pagka yung Sunday na yun, nagpunta sila Pastor Cornelio doon. At mahirap, nakikita ko talaga ang ginagawa ni Pastor JJ. Mahirap kung hindi talaga sa Diyos ang paglilingkod mo, maboboard ka at paiiwanan mo talaga ang ministry. Malulungkot ka eh. Lugar pa lang, taong umaatid, discourage ka na eh. So, nakakabilib yung mga taong nagpapatuloy doon. Ilang taon nagpapatuloy pa rin sila maglingkod. So, salamat sa Panginoon. And then, ito pa ang another blessing. It was my mother's 59th birthday. So, naka-attend tuloy kami, April 5. Umabot siya. Yung kay Nehemiah, matindi. Nag-birthday si Nehemiah, nasa langit kami. Sabi niya, nakalimutan ko lang itanong dun sa sa Emirates, baka meron silang pa-birthday sana. Meron yun. Balikan lang. Hindi kasi paglapag ko dun sa pag-upo ko, tulog na agad ako dun sa hindi pa umaandar kaya hindi ko na naitanong yun eh. So ayun, napakagandang experience at salamat sa Panginoon, nakabalik kami ng safe. Alam mo yun, hindi mo rin maisipang hindi mo rin maiwasan mag-isip na Lord, babalik mo ba kami doon o ito na talaga yun. Sabi ko, okay lang Lord, kahit di mo na ako babalikin, at least wala na akong babayaran mga loan, sabi ko. Pero hindi at doon din mga time na wala akong masyadong project sa office namin at iniisip ko na si Rayam kasi si Rayam doon paano kaya si Rayam pinasok ko lang yun hindi nila alam na walang alam yun sa architecture pero iba pamamaraan ng Panginoon ngayon nandun siya sa ibang team ang naghahawak sa kanya. Pinagpipray ko na lang na matuto na lang talaga siya kasi pag mag-evaluate ng 3 months niya, I hope na hindi siya matanggal. Pero hiring pa rin kami kasi hanggang ngayon So I don't think so matatanggal siya. And I hope hindi siya matanggal kasi actually hanggang ngayon ka-hiring kami at pati mga 3D, kailangan namin ng mga 3D. Yung kaibigan kasi ni Sharina, natanggal Nakakalungkot pa ngayon kasi sa akin last nag-work. Sa akin last pinasa. Tapos binigyan na ako ng mga feedback na kung ano yung performance niya. Pero yun, nakakalungkot kasi hindi pa rin siya pumasa. Pero RK na yun
Imagine mo si Ryan, walang experience sa architecture. Tinatago ko lang yun sa kanila. Pag-aray ko lang sinasabi sa kanila, hindi talaga, medyo mabagal ang growth niyan kasi syempre, na-timing siya ng naka-work from home tayo eh. Yung iba dito na natututukan natin. Pero, I hope na, tulungan siya ng Diyos. Sabi ko sa kanya, maghabol ka. Hindi mo kasi field yan, so kailangan maghabol ka ng habulin mo yung knowledge, kailangan mo mag-YouTube, manood ka ng mga tutorials, saka magpaturo ka sa daddy mo. Tapos yung daddy niya, nung Sunday, tinapik ako, sabi niya, ikaw nang bahala kay Ryan. Aray mo. So, salamat sa Diyos. At again, nandito tayo uli, and it's our first prayer meeting na tayo po ay magkakasamang muli, and salamat kay Andre na pinilit niya talagang maka-flight kami kahit sumuko na ako. Salamat din sa mga nag-take charge nang wala ako dito sa mga practices, and sulit ang ating sulit yung mga pinaghandaan ng mga pinagpuyatan. Same like Andre, pag-uwi ko ng Sunday 9 or 8:30 ata, tapos nagising ako alas 6 na ng umaga. Walang dinner na yon, walang toothbrush. Duro-diretso na yun So tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay mag-aral na. Salamat sa Panginoon sa lahat ng yun Let us open our Bible in the book of 1 John. If you know 1 John, ang 1 John po ay patungkol ito sa pagmamahal. Kung ikaw ay magagaliting tao at magagalitin sa kapwa, basahin mo yung 1 John. Matututo kang magmahal sa iyong kapwa. Especially yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Basahin mo lang yung 1 John. So sa 1 John chapter 3 verse 22. Diyan na tayong lahat. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, begin. 1 John chapter 3 verse 22, begin. And whatsoever we ask, we receive of His name, because we keep His commandment and do those things that are pleasing in His sight. Let's go to the Lord in prayer. Heavenly Father, salamat Panginoon sa gabing ito na muli kami yung tinipon para mag-aral na yung mga salita. Salamat sa mga kapatiran, sa presensya ng bawat isa na nandito. Pagpalain mo ang gabing ito. Patahimikin mo Panginoon ang aking ubo, O God, at gamitin mo akong maging instrumento mo ngayon Panginoon, yung mouthpiece at yung tagapagsalita. Hindi ko katalinuhan, Panginoon, bagos katalinuhan na nanggagaling sa taas through the Holy Spirit. Let me guide me into all truth, Panginoon, and let your light shine upon us, O God. And hayaan mo rin na ang bawat isa makapag-focus sila at madagdagan ng tangkad ng ayong mga pananampalataya. O God, ikaw po ang mapapurihan, maitaas at madakila. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, you may all be seated. So, the title of this sermon or devotion is The Promise to the Obedient Christian. Ang promise sa ating mga masunuring Kristiyano, Sa passage na to, mabilis lang to, may tatlong bagay akong nakikita dito nang binabasa to. Pagising ko ng umaga, ito na rin yung ginawa kong devotion kanina. And tatlong bagay ang nakikita ko dito sa verse na to. And hirapan ako lumunok. This verse reveals a profound connection between prayer, obedience and pleasing God. It is not merely a promise of answered prayer. It is a window into a kind of life that moves the heart of God. So makikita natin dito mga kapatid na ang verse, pero kung babasahin mo pala yung from buong chapter na to, even the previous chapter, makita mo it's all about
ano, pagmamahal, ano, about love, pagmamahal sa kapwa. At dito rin natin makikita yung verse, naalala mo isang famous verse dito na ang pagmamahal na walang gawa, di ba? Faith without deed is dead. So dito rin yun sa I don't remember kung anong verse yun, pero isa rin yun sa mga makikita natin dito sa book na to. But on this verse alone, alam ko na nabasa na natin ito. Alam ko na ilang beses nyo na itong nakita. And tatlong bagay ang gusto kong makita natin dito ngayong gabi. And that is the promise, the condition, and the desire. Sa tatlong bagay na to dito, hati natin sa tatlo. Unang-una, yung sa promise, ano. Anong promise dyan? Makikita natin dyan sa verse na yan. Whatsoever we ask, anong sabi dyan? Whatsoever we ask, we receive of Him. And this is the, basahin ko, and whatsoever we ask, we receive of Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. So, ang una dyan, makikita natin yung promise. Ano ang promise dyan? Whatsoever we ask, we receive of Him. So, again, kung yan lang ang babasahin mo, ma-out of context ka talaga, no? And this happens to most of mga churches nowadays. I mean, nagko-quote lang tayo ng verse. Kung babasahin mo diyan, no? Sabi pala ng Diyos, kahit ano daw ang hingin ko, ibibigay niya eh. Whatsoever we ask, we receive of Him. Diba? Kung ganun ka magbasa ng mga verses, wala na. Out of context ka na agad. Kasi, this is a bold, mga kapatid, this is a bold and astonishing promise, honestly. Ano to medyo talagang malalim ito. At siguro, ano bang tamang term? Mabigat itong sinabi ng Diyos dito. Kasi, tayo mga Katoliko, tayo nagsimula. Alam natin na parang yung prayer wala talagang kwenta. Walang nakikinig, di ba? Ginagawa lang natin yung prosesyon o ginagawa natin sa hapon alam natin na wala namang mangyayari. Binabanggit lang natin. Repetition, ginagawa lang natin siyang ritual. So para makita mo tong verse na to na nagsasabing whatsoever we ask, we receive of Him. Parang okay. 'Di ba? Parang walang effect. Kasi ang hindi natin nauunawaan that time nung tayo pa hindi mga Kristiyano, kung ano ang context ng buong verse na to. This is a bold and astonishing promise. God invites His children to ask and assure them of receiving. So, matindi to. Kasi ako pag nakakahiya yun, tayo sa mga parents, nakakahiya sa mga anak natin, 'di ba, pag you promise something tapos hindi mo nagagawa. 'Di ba? 'Di ba ginagawa natin talaga ang paraan para maibigay kung ano yung promise mo. Minsan bumabawi na lang. Minsan pag sinabihan ko sila na aalis tayo tapos hindi nangyari, hahanap ka ng ibang date para mabawi mo yung sinabi mo, 'di ba? Tayo 'yun, tao. Tao lang tayo, pero ganun tayo. Paano pa ang Diyos? 'Di ba? Pag sinabi niyang ibibigay niya, pero may but kasi diyan mamaya. This is a he assures us na marireceive natin yung hinihingi natin. Supporting scripture natin dito is sa Matthew 21:22, which also a famous verse. Ang sabi diyan, and all things whatsoever you shall ask in prayer, believing, you shall receive. Actually, ang daming verse ng ganito eh. Ang daming verse about promise, ang daming verse na nagsasabi ang Diyos, nasasagutin niya yung mga panalangin natin. Pero nakakatawa kasi parang usually, ang mga typical na Kristiyano, parang walang epekto sa atin eh. 'Di ba? Parang hindi natin masyado tong hina-highlight sa buhay natin na ang Diyos sumasagot sa panalangin. 'Di ba?
iniisip natin yung mga miracles na tapos na before at hindi na nangyayari ngayon. Pero ako talagang kitang-kita ko to sa testimony ng buhay ko. Wala mang maniwala sa akin pero ako personally nakita ko talaga yung mga tugon, kumbaga, diba? Tugon ng Panginoon sa mga prayer ko, ano. At itong nakakatawa kasi hindi lahat ng prayer ko sinagot niya. In fact, ang binigay niya is minsan mas better pa doon sa ina-ask ko. O di kaya, ang binibigay ng Diyos is binibigay niya yung mas para sa'yo talaga. Kasi kahit naman ang maging manager sa isang kumpanya, hindi naman sumagi sa isip ko yun eh. Especially at this age. So, isa na yun sa mga bagay na nakita ko sa Diyos na ang gusto ko lang naman, Lord, sabi ko maging stable, makapag-provide sa family ko, pero mas better yung binibigay niya. Kung wala nga lang dito tayong ano, 'di ba, yung mayroon kasi tayong every year, 'di ba, heart's desire. Mahirap naman kasi sa heart desire natin, palagi ko lang hindi ako maglagay ng promotion. So naglalagay tayo ng promotion doon. So napipilitan tuloy si Lord i-promote tayo, no? Ibig kong sabihin is kung para sa iyo ibibigay ng Lord. 'Di ba? Kasi kung makakatulong sa iyo at alam ng Lord you can manage it na hindi ka malalayo sa kanya, ibibigay sa iyo ng Lord 'yon. Ang iba sa atin kasi baka naglalagay kayo doon na alam niyo naman na hindi niyo kayang i-handle. Kung isagutin ng Panginoon sa inyo 'yon. Oh, kahit yung mapapangasawa lang eh. Pag binigyan ba kayo ng Panginoon ng artistaheng mapapangasawa, nandito pa kaya kayo? Baka wala na kasi pag sinabi ng baby, punta tayo baby sa wala na. Mas masusunod siya kasi masyado mong babybihin eh. Masyado mong mamahalin na ibibigay mo sa kanya, mas masusundin mo siya kaysa doon sa bagay na dapat sinusunod mo sa Diyos. 'Di ba? So hindi mo ibibigay lahat. Ay, hindi ibibigay ng lahat ng Diyos sa atin, especially kung hindi natin kayang i-handle. At yung palagi ko nga sinasabi, yung yaman, yung sobra-sobrang yaman, hindi ibibigay sa atin ng Lord 'yun. O hindi natin kayang i-handle. Another verse 15 sa 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Yan. Di ba? Napakalinaw. This promise is not about, mga kapatid, selfish gain, but about confidence in God. Willingness to respond to His people through prayer is not forcing our will upon God. It is aligning our hearts with His will. Gets nyo? True prayer is not forcing our will upon God. It is aligning our heart with His will. Kaya nga in the end of our prayer, we always say, yung kalooban niya ang masunod. Di ba? Even the Lord Jesus Christ, pinakita niya sa atin yon kung paano manalangin, di ba? Nevertheless, let your will be done, sabi niya sa Ama. Kasi yung human nature niya, ayaw mamatay, natakot. Pero, sabi nga, kalooban ng Diyos ang masunod. So ano ang promise again sa atin? Whatsoever we ask, we receive of Him. Malinaw ba yon? Malinaw naman, di ba? Mahirap ba intindihan ang sinabi ng Diyos? Hindi, di ba? Ano daw ang hingiin nyo, ibibigay sa inyo. At yun ang nakakatawa kasi kagaya ng mga teenager na gustong mag-asawa ng maaga, minsan may mga teenager na nakapag-asawa ng 16, 18. Yung mga bagay na gusto nyong makamit sa buhay, gusto nyong kunin on that very young age, eventually makukuha nyo rin naman eh. Kailangan nyo lang maghintay sa Diyos. Kailangan nyo lang maghintay ng timing ng Panginoon. So, hindi pwedeng, hindi binibigay ng Lord, gagawa na ako ng paraan.
Hindi, di ba? Maghihintay tayo sa Diyos. And kailangan align sa kalooban ng Panginoon kasi it will leads us to the next point, which is the condition. So first is the promise, the next one is the condition. Ano yung condition? Because we keep His commandments. Sabi diyan, di ba? And whatsoever we ask, we receive of Him because we keep His commandment. Because we keep His commandments, yan po ang kondisyon. So ano daw? Paano daw tayo sasagutin ng Panginoon? Kasi we keep His commandments. Ganun naman na nangyari sa mga Israelites, di ba? Every time they keep the commandments, their prayers has been answered. Na-answer yung kanilang mga prayer. Pinagpapala sila ng Diyos. Every time na tumitiwalag sila sa Diyos, ano nangyayari? Imbis na pagpapalo, di ba? Hindi sila, nagkakaroon ng famine, nagiging sinasakop sila ng mga ibang bansa, ng ibang mga, ibang pagano, mga ibang mga, ibang mga lahi, sinasakop sila. So, may kondisyon kasi ang Diyos, di ba? Hindi pwedeng sasagutin na lang ng Panginoon lahat ng prayer natin. Imposible 'yun. Kaya kung hindi sinasagot yung prayer mo, magtanong-tanong ka na sa sarili mo, obedient ka bang Kristiyano o hindi? Ikaw lang di makakasagot yan eh. Obedient ba ako? Masunurin ba ako sa Diyos? Tanongin niyo sarili niyo. Kasi kung hindi sinasagot yung panalangin niyo, malamang baka may something wrong sa desire niyo. Baka hindi in line. Diba ilang tao na dito nagtatanong na, paano ba malaman yung kalooban ng Diyos? Kaya minsan, matagal natin mag-respond, magdesisyon kasi hinihintay natin yung kalooban ng Diyos. Paparamdam naman sa inyo ng Diyos yun eh. Ako nga, pag bumibili lang ng sapatos hinahanap ko yung peace. Sabi ni Aldrich sa akin, Tito Andre, naramdaman mo na yung peace? Hindi eh, wala pa eh. Kasi nag-soul winning kami, naghanap ako ng sapatos. Gusto ko yung sapatos, pero walang peace, ayoko. Diba? Mararamdaman mo kasi if mabigat sa sarili mo pag hindi kalooban ng Diyos. So, again, may condition mga kapatid. If we keep His commandments, i-expect nyo talaga pagpapalain kayo ng Diyos. Actually, kahit hindi, yung mga bagay na hindi mo pinagpipray, dumarating sa'yo ng kusa eh. Yun, pag masunurin kayo. Hindi kasi lahat ng Kristiyano masunurin eh. May mga Kristiyano talagang pasaway, Ang worst case kasi dyan, naikwento ko sa inyo nga, meron akong kilala, patay na ngayon. Kasi naging pasaway ng Kristiyano. Kung ano-anong sakit na dumapo sa kanya. This verse clearly ties answered prayer to obedience. Answered prayer is tied to obedience. This not mean perfection mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin kasi niyan na kailangan natin maging perfect para ma-answer yung mga panalangin natin. This is not about perfection na pag hindi ka perfect sa Diyos, hindi ma-answer yung panalangin. This is consistency, walking with God, at nandun yung sincerity ba natin sa pagsunod. Kasi hindi mo naman talaga mape-perfect yan. Pero nakikita kasi ng Diyos kung sincere tayo sa ginagawa natin o hindi. Diba? So gagabayan tayo ng Lord. Anong supporting verse natin dito? Makikita niyo sa Psalm 66 verse 18, napakagandang verse. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kita niyo yan? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. May prinsipyo ako sa buhay. Ang sabi ko, mas okay lang sa aking madaya kaysa mandaya. Palagi ko yan sinasabi. Marami akong prinsipyo. Meron pa akong sinabi kay Andre. We eat. We eat to live. We don't live to eat. Okay, kasi ang tao, akala nila ang buhay, kain lang ng kain eh. Kailangan lang natin ng pagkain para mabuhay. Hindi natin magpakain ng kumain hanggang maglagpas na tayo
sa timbang. And then, sabi ko rin sa kanila, later on sa buhay niyo, pag ma-matured kayo, maunawaan niyo na ang buhay, ang kailangan mo lang talaga ng pera para mabuhay. Hindi mo kailangan magpakayaman. We just need money para magpatuloy yung buhay natin. Hindi ko sinasabing konting money lang. I mean, enough para masustain ang mga pangangailangan natin. But again, sabi dito sa John 15:7, if ye abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Palagi may condition, di ba? Palagi ikaw ang mauuna. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. So ito na yung sinasabi ko sa inyo, na kailangan maging sip-sip kayo sa Diyos. Kasi pag sip-sip kayo sa Diyos, bibigay sa inyo ng Diyos yung mga bagay na hindi niya binibigay sa normal na Kristiyano. Ha? Huwag kayong magsip-sip sa mga boss nyo kasi mamamatay yung mga boss nyo na yan. Hindi yan forever nandyan. Iba dyan maghihirap, yung iba dyan mababankrupt. Try nyo maging sip-sip sa Diyos, hindi na babankrupt yun. Kahit anong gera. Yan sabi ko sa inyo, pag sa Diyos kayo sip-sip, kagaya nung nangyari sa amin, hindi kami bounded ng favor ng tao. Ang favor nanggagaling mismo sa Diyos. Pag sip-sip ka sa Diyos, pati yung date ng war pwede i-adjust para sa inyo. 'Di ba? Ganun ka dapat. Kasi sabi ko sa inyo, sa Diyos lang talaga kayo magsip-sip. Lastly, the desire. So last part ng verse, the desire. Ano yung desire dyan? And do those things that are pleasing in His sight. Ngayon, okay mga kapatid, dinidesire ba natin ang mga bagay na nakakalugod sa Diyos? O yung mga bagay lang na nakakalugod sa atin para magmukha tayong magaling sa harap ng mga tao? Again, dapat ang dinidesire natin sa ating buhay, mga bagay na makakalugod sa Diyos. Okay? God is not just looking for outward obedience. Kasi alam niyo, pwedeng dayain ng obedience. You can be in the church every Sunday. You can perform sa recital. You can be active sa anniversary. Pero by heart, sumusunod ka lang pala kasi ang tatay mo nandyan sa church. Oh, marami ditong tamay tatay sa church. Oh, si Shishan at saka si Odie, nandito ako. Si Kambal, si Leandro, nandyan si Brother Albert. Itong dalawang Pogi, si Elisha at Elijah, nandyan si Pastor, di ba? Di ba? Pwede niyong dayain yung obedience, pero yung puso niyo hindi niyo madadaya sa harapan ng Diyos. Right? Elisha? Di ba? Elijah? Kambal? Tsaka my kids, hindi niyo madadaya yun. Obedience, pwede niyong dayain. Ubi ako kasi nandyan si Daddy. Ubi ako. Dito pa pala si Ethan, nakalimutan ko. Ito pa si Ethan at saka, wala kasi dito si Brother Marvin eh. Pero technically, ito pa, kay Pastor Cornelio, ito nagbabait-baitan na to kasi senior pastor ang tatay, di ba? Baka nagbabait-baitan lang to dito. Tapos pala, scammer pala to, no? Hindi natin alam. Hindi, who knows, di ba? So, pwedeng dayain. Sinasabi ko sa inyo, pwede niyong dayain yun. Pero, Diyos lang ang may alam kung ano ang tunay na desire ng inyong mga puso. Di ba? Sabi ko nga kay Andre, hindi niya kailangan mag-US para ma-please niya ang Diyos eh. Pero kung sa tingin niya magagamit siya ng Diyos doon, walang problema. God is not just looking for outward obedience, but for a heart that desire to please Him. Amen. Honestly, you can please God wherever you are. Nagkataon lang na nasa abroad kayo, ginagamit kayo ng Diyos. Pag nandun kayo sa Pinas, gagamitin pa rin naman kayo ng Diyos kung magpapagamit kayo eh. If you have the desire. Di ba? Kasi by the end of the day, isa-isa lang naman ang babagsakan natin sa langit.
Si Nehemiah tinatanong sa akin kung nasaan yung langit. Kasi pag sabi niya, after yun ng outer space, ano pa yung next? Nasaan daw yung langit? Daming kwento, ang hirap sagutin. Ang daming tanong. Anong supporting verse natin dito sa Hebrews chapter 11 verse 16? Without faith, it is impossible to please Him. 'Di ba? Kung walang faith, walang tamang puso sa obedience, hindi mo malulugod ang Diyos, 'di ba? Kahit ikaw pa may pinakamagandang boses na kumakanta. May kilala ko napakaganda ng boses, parang si Gary V. Parang Gary V yung boses, may kilala ko, pero hindi lang siya sa Diyos kumakanta, kinakanta niya para sa tao. So, walang kwenta yon kasi ang goal natin to please God, that you might walk worthy. Sabi sa Colossians 1:10, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing. So mga kapatid, when our greatest desire becomes pleasing God, our prayer naturally begin to reflect His heart. Kung ang ating desire talaga ay malugod ang Diyos sa buhay natin, nagiging natural na lang sa atin ang mga prayer na para sa atin at nagiging mas madali sa Diyos na sagutin ang mga panalangin natin. When these are present, our lives align with God's will, and our prayers becomes powerful. Mga bagay, itong mga bagay na align dapat natin sa Diyos. A life that pleasing God is marked by what? 4 na bagay: faith, love, holiness, at saka submission. Pag mayroon tayo ng 4 nito, ang buhay natin ay naa-align sa Diyos. Our lives align with God and our prayers become powerful. Kasi 'di ba? Dito ko mag-end sa last verse na to. You remember this verse na sinasabi, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So, hindi kasi lahat ng prayer. It's the prayer of the righteous. At sino yung righteous? Babalik tayo dun kanina, dun sa sumusunod sa commandments. Diba? Hindi man tayo maging perfect, pero pag sumusunod ka sa commandments, sabi ng James 5:16, your prayer availeth much. Diba? Natawa ako dun sa mga ka-office mate ko, sabi, yung kuya, pag-pray nyo kami dito. Pag-pray nyo kami kasi puputok-putok na dito sa amin eh. Yung mga office mate ko, mas gusto pa nila magtrabaho sa Safe Zone kaysa dun sa magstay sila sa bahay nila sa Dubai kasi mga taga-Riga sila eh. Mas marami daw putok doon sa bandang airport kaysa doon dito sa Safe Zone. Kaya gusto nila sa Safe Zone. Sabi niya, kuya, pag-pray nyo kami kasi alam ko malakas ka kay Lord eh. Sabi niya, hindi ka nga sinama sa gera eh. So malakas ka kay Lord, hindi ka kaya mag-pray sa amin. So I was reminded with this verse, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Honestly, I feel unworthy sa mga bagay na ganun. Parang ayaw kong i-claim na malapit ka sa Diyos. Parang hindi eh. Dapat actually malayo pa nga eh. Marami pa tayong bagay na pwedeng gawin na para mas mapalapit sa Diyos. Parang ang labo para sabihin ko na malapit na ako masyado sa Diyos. Hindi, actually nararamdaman ko ang laki pa ng gap na pwede tayong mas lumapit pa sa Kanya. Ang dami pa nating pwedeng gawin para mas mapalapit pa sa Diyos. Para yung mga bagay na ganun, especially pag unbeliever nang sasabi sa akin, it doesn't flatter me at all. Kasi alam kong malayo pa ako sa Diyos. Malaki pa ang gap. Marami pa akong step na pwede kong i-step palapit sa Kanya. And lahat tayo mga kapatid, meron tayong kanya-kanyang relasyon sa Diyos. At kayo lang po ang makakasagot kung obedient ba kayo sa Diyos. Again, 3 bagay na ating nakikita sa verse na to. First is yung promise. Sa pangalawa is yung condition. Na yung promise, whatsoever we ask
we receive of Him. Dinivide lang natin sa tatlo. Pangalawa, the condition, because we keep His commandment. The last part ng verse, the desire to do those things that are pleasing in His sight. Ulitin ko yung closing verse ko. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So, ang encouragement ko sa inyo mga kapatid, examine your heart. Tingnan nyo yung mga puso, align your heart with God. I-align nyo po sa Diyos ang inyong puso. Kasi malalaman nyo naman yan, kung ang desire mo, gusto mo lang yumaman, abay, malamang hindi yan para sa Diyos. Di ba? Kailangan may rason yan. I-breakdown mo ang rason yan. Ba't mo ba gustong yumaman? So that, pangatlo, pray with confidence. Ito yung boldness na sasabi ko sa inyo. Di ba? Yung pala yung ginagawang example sa inyo. Ang mga bata, mabilis yan lumapit sa kanilang magulang kasi alam nila, may favor sila sa magulang. Try mo yung pasukin yung boss mo dun sa room niya nang walang paalam. Diretso ka lang sa loob ng office ng boss mo. Di ba? Nakakahiya. Pero ang bata, pag tatay niya yung boss, kahit di na yung kumatok, diretso yun sa kwarto ng tatay niya. Ganun tayo. May boldness tayo kasi ama natin ang ating hiningan. Pero, hindi tayo makakaharap sa ama natin ng may boldness kung alam natin may kabulustugan tayong ginagawa. Di ba? Pag mga anak, pag may mga mali yan, hindi nagpapakita sa magulang yan. Pag may mga maling ginagawa, hindi tayo nagpapakita sa magulang natin. Ganon din tayo sa Diyos. Pag alam mong masunurin ka, may boldness kang lumapit sa Diyos. Kahit nga lang sa mga amo natin, pag alam mong nag-overtime ka, may extra effort ka sa mga ginagawa, di ba? Ang lakas ng loob natin makipag-usap sa boss natin. Ganon din sa Diyos. Kung tayo ay hindi obedient, malamang hindi rin tayo nag-i-expect ng answered prayer. Pero pag ikaw alam mong obedient ka, may boldness ka. Lord, alam ko sasagutin mo yung panalangin ko. Kasi alam mong wala kang atraso sa Diyos eh. I mean, hindi ko sasabi again na it's about perfection. It's about sincerity of what we are doing to the Lord sa ating serbisyo sa Diyos. So, salamat po sa gabing ito. I hope na natutunan tayo. Let's go to the Lord in prayer. Let's all stand up. Heavenly Father, salamat Panginoon sa gabing ito na amin pong napag-aralan ang iyong pangako sa amin na sasagutin mo ang aming mga panalangin, Panginoon, especially or kung ito po ay naaayon sa iyong mga kalooban. Lord, tulungan mo kami maging obedient na mga anak at hayaan mo nga ang bawat isa sa amin magkaroon ng mga tamang desire na inline sa iyong mga kalooban. Ikaw po ang mapurit parangalan sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, you may be seated. And let's go to our prayer time. Partner ulit tayo. I hope nakapagsunod kayo ng prayer time nyo. And then our prayer request that is in our screen.